Ito na mga pare ko kung paano mag-wiring ng ating auxiliary headlamp. Tulad itong wall E at blue water lamang. Hindi to pwede pang mini driving light dahil yung po ay merong high and low. Ito pong ating blue water at wall E ay wala pong high and low. So ito po yung kanyang wiring. Sa wiring mga pare ko, sabi ko meron tayong dalawang klaseng wiring na gagawin dito. Unang-una dyan is yung old school. Yung mga ginagamit naming wiring nung araw at yung new school. So yung old school na sinatawag ko mga pare ko, yun yung pinaka basic. Meron lang siyang switch, minsan nga wala pang fuse pero lalagyan na rin natin siya ng fuse for safety. At yun, yung sinasabi naman natin new school, syempre ay may karagdagan na ito, relay. So itong relay na to, ito yung ating tinatawag na secondary switch. So unahin muna natin yung pagwawiring ng old school. Sa old school mga pare ko ay ito ang ating mga kailangan gamit. Unang-una dyan syempre itong ating ilaw, either wall E or blue water. Then the secondly na ihahanda natin syempre kailangan natin siya ng switch. And then wire, syempre kailangan natin siya ng mga wire. Fuse, at ang fuse nito is merong 15 amps yung kanyang fuse. And then lastly ay power source. Ayan, baterya mga pare ko. Pwede nyo rin siguro itong ilagay sa kanyang auxiliary line, pero I do recommend i-battery nyo na lang dahil once na nagkabit tayo ng mga matataas na ilaw sa auxiliary line natin, ay pwede itong maka-interference. Kumbaga, pwede itong ma-absorb, makuha nito yung ibang kuryente na dapat papunta sa ibang ilaw natin, na possibly na bababa yung kanyang voltahe doon. So, hihina yung ibang ilaw natin. So, kung mas maganda, ma-erecta nyo lang ng baterya. Pero kung gusto nyo ng auxiliary line at okay naman sa inyo, so ito mga pare ko, so wala tayong auxiliary line dito, ang gagawin lang natin ay battery lang. So, pwede nga kayo mamili either battery o auxiliary line yung inyong power source. And then syempre ang gagawin lang natin sa ilaw, ito sa mga ilaw natin ay napakasimple. Lagi naman yung ilaw natin ay may dalawang wiring, isang pula at isang green. At alam nyo na yung pula ay papuntang baterya, so ito yung tawag nating live wire. At ito namang green syempre ang ground or negative, o either ikabit nyo lang to sa negative terminal ng inyong baterya. Ayan, negative terminal, or either naman ay ikabit nyo sa ground. So wala naman tayong ground dito, kaya ito ay ikakabit ko sa negative terminal ng ating baterya. Kaya ito i-connect ko na muna itong dalawa or tatlong wire na to, kasi isa sa wire ng ating mga ilaw, ito bali dalawa, and then yung isa naman ay syempre sa ikakabit natin dito sa ating baterya na ground line or ground wire. And then ito namang ating positive, ito yung ating puputulin sa pamagitan ng paglalagay ng switch sa kanya. So itong switch, siyempre dalawa yung gusto nating ikabit. Gusto nyo pwedeng isa lang, kung isa lang alang problema, isa lang yung inyong gagamiting ilaw, pwedeng dalawa rin, subukan rin dalawa, at putulin natin yung isa. Either mamili na kayo kung anong gusto nyo rito, and then yun ang ikakabit natin. Then syempre, pagyari ng isa ay i-connect na natin sa fuse itong ating live wire o yung positive ng ating linyadas. So ayan, nilagyan natin siya ng fuse para anything na mangyari is protektado siya at may mapuputol na wire at hindi masusunog itong ating wiring. So ayan na siya mga pare ko, tapos na tayo. Ganun lang kadali at ganun lang kasimple yung ating ginawa. Kaya ngayon ay ilalagay ko na itong line natin o wire natin dito sa ating baterya. At ayan, naikabit ko na yung ating terminal dito sa ating baterya. At ngayon siya naman ay ating tetestingin na. At in 3, 2, 1, on. And mga pare ko, umilaw. Very basic lang naman yung ating wiring dito. Ayan o. So, off, on, off, on. So ayan mga pare ko, at ang advantage lang nito mga pare ko is napakadali niyang gawin. Kung makakikita nyo, very simple and very easy lamang. Kaso ang disadvantage na nito mga pare ko ay walang
on and off switch sa pinaka main niya. Kumbaga, lagi lang siya naka-on kung dito nyo ilalagay sa baterya. Pero kung ilalagay nyo naman siya sa auxiliary line, ayun, meron ng kill switch. Ayun, hindi nyo na ito ma-on kung hindi naka-on ang switch. And then another disadvantage daw nito, sinasabi nila, pero ako hindi ko naman na-experience, is magkakaroon daw ng arcing itong ating switch at masisira agad ng maaga dahil malakas daw yung voltaheng ibinabato nito, maaaring makasira nitong ating switch. Ganyan lang po kadali mag-wiring ng old school dito sa ating wall E. So yung mga pare ko, i-apply nyo na to sa inyong motor. Siyempre pagdating sa motor, ang gagawin nyo lang ay magmamahaba na lang kayo ng wire at kung saan-saan nyo padadaanin sa inyong motor. Ito naman ang pagwawiring ng new school dito sa ating wall E. At dito sa new school is gumagamit tayo ng relay. Ito mga pare ko. Mas maganda kung itong relay na to ang ating gagamitin dahil ito ay transparent at nakikita natin yung kanyang laman loob. Kasi itong relay ang pinaka secondary switch natin at ito na ngayon ang magiging primary switch natin dahil ang pinaka mainline niya o yung mataas na current, voltahe at kung ano naman na mataas dito ay dito dadaan na sa ating relay at hindi na dito sa switch. Hindi na to magkakaroon ng arcing o yung masisira siya o magkakaroon siya ng mga pulbos-pulbos. So ito na lang ang magti-trigger, ang magko-command dito sa pinaka mainline nitong relay na dumaloy na yung kuryente dito sa relay papunta na rito sa ating wall E. So yung mga pare ko, siya na ang mag-absorb ng malakas na voltahe, current at kung ano-ano pa. So ayan mga pare ko, at simulan natin yung pagwawiring dito. Very basic mga pare ko, ito ay second switch, so ibig sabihin kailangan lang natin magbigay ng kuryente dito sa dalawa na to upang pagdikitin itong switch na yon. And then pag nagdikit yun ay magkakaroon na ng daloy itong pinaka mainline papunta dito sa ating wall E. So ang sisimulan natin is hanapin natin yung papunta muna ng baterya, yan, galing ng baterya at diretso ng wall E. So dito, safety rules ay kailangan lahat ng ating voltahe galing sa baterya ay dumaan ng fuse para kung ano mangyari, inulit natin, siya ang mapuputol at hindi masisira itong ating wiring at maaari pang cause ng pagkasunog. So dito sa ating fuse, syempre i-connecta na natin itong pinaka main supply. Dito makikita, dito pala alam na natin mga pare ko ano yung pagko-connectahin natin dito. Syempre pula sa pula, which is ito yon. At yan ay dadaloy doon at dito lalabas yan sa kulay blue. Pero kung hindi kayo pamilyar sa mga kulay at walang kulay sa inyo, ay gutin nyo itong relay at tignan nyo. Kung makikita nyo, ang pinaka-supply natin ay number 30. Ayun, ito yung kulay pula. And then lalabas yan dito sa ibabaw. Itong ibabaw ay number 87. Ito ngayon ang papunta na dito sa positive nitong ating wall E. So yan, kapitulan ulit natin. Then ito ngayong line na ito ay atin ang ipag-connect. So yan. And then sabi ko nga mga pare ko, yan ay dadaloy at lalabas dito sa 87 siso sa kulay blue. So kung ito ay naka-single line sa inyo is pwede nyo silang pagdikitin. Kaso itong sa akin is dalawa na, kaya wala ng problema. Kaya itong positive nitong ating wall E ay ikakabit na natin dito. Ganun lang, kasimple mga pare ko. And then syempre dalawa nga yung ating wall E ay dalawa yung ating ikakabitan. So yan. Ito ngayon ay yung isa is ground at isa naman dito syempre ay galing na switch at isa naman yung kabilang switch, ito ay galing naman o papunta naman ng auxiliary line. So doon mga pare ko ito walang problema, meron na siyang switch. Kahit naka off yung switch, i-on mo to, hindi mabubuhay ang wall E mo. So i-on mo yung switch mo ng yung motor, magkakaroon ng power to at mai-on mo na yung wall E mo. Ito lang kagandahan sa may relay. So hindi natin alam kung ano rito, dalawang kulay, ay titignan natin yung loob niya. So technically mga pare ko, ang pinaka-supply dito is 86.
ito mga pare ko yung 86. Kaya pag ginanto mo siya, ang ating positive line. So ngayon ito ay magkakaroon ng yun switch. At itong switch naman ito ngayon ay dadali natin sa auxiliary line natin. Pero wala tayong auxiliary line dito, ay sa positive na lang muna ng baterya natin ito ikakabit mamaya. Kumbaga itatap natin. And then syempre yung kabila, ito ay ground. So ito ay ground. Ito ay didikit natin sa ground ng ating motor o kahit nasaan ground dyan. Kaso wala naman tayong ground na motor nga dito. Kaya ngayon itong ground na to ay pagsasama-samahin na lang natin at lalagay natin sa isang wire. At i-attach natin itong ground wire at i-attach natin dito sa ating baterya. So pagkabit-kabitin ko muna tong apat na to. Yan. At ayan mga pare ko, at tapos na yung ating wiring at hopefully nasundan nyo. Napakadali lang naman at very basic. At ngayon naman ang gagawin natin syempre ay ikakabit na natin itong dalawang terminal dito sa ating baterya. Itong negative at syempre itong ating positive. At ito naman positive wire ng ating switch, ito naman ay ating ikakabit sa ating auxiliary line. Wala naman tayong auxiliary line dito, kaya positive naman din ng baterya na lang ang ating gagamitin. Kasi ganoon lang din naman yun eh. Galing naman din sa positive line ng inyong baterya ang inyong auxiliary line. So ito na siya, dinikit na natin. And then i-on na natin ang switch. Ayan mga pare ko, positive. At umilaw itong ating wall E gamit itong ating relay. Kaya payo ko lang kung magkakabit kayo ng mga headlamp tulad nito ay irekta nyo sa baterya yung kanyang power supply. So ayan mga pare ko. So ayan mga pare ko, mamili na kayo kung anong gusto nyong diskarte ang inyong gagamitin at kung saan po kayo na dadalian. Ito maganda mga pare ko, kung magkakabit kayo ng ganitong ilaw ay lagyan nyo na rin ng quick pang tanggal at quick pang kabit. So ayan mga pare ko, ito ayan o. Advantage nito ay kung magpapalit ka ng ilaw, kung ayaw mo na ng ganito, ay ang gagawin mo, tatanggalin mo lang. At ikakabit mo na yung bago. O kaya naman, once na may nanghuhuli na mga ilaw na mga ganito, ay simplehan nyo agad at tanggalin nyo agad na ganoon. So yan, wala na. Kung may magtatanong kung anong method ang ginamit ko, hold on nyo. Total, meron naman akong relay. Aanin ko naman to kung hindi ko gagamitin. Kaya ang ginamit ko is yung new wiring na may relay. So ito mga pare ko. At naikabit ko na dito sa aking motor. So ayan o mga pare ko.